Kinuha ng kapatid kong babae ang ID picture ko para mang-catfish sa online. Ang balak sana niya, makakuha ng cute na girl. Pero hindi niya inaasahan na malaking isda ang mahuhuli niya. Nakabingwit siya ng taga-law school na galing sa napaka-impluensyadong pamilya. Ang napakaganda at snob na si Zai Ching Yuan. Nang makita ni Zai Ching Yuan ang litrato ko, parang ininsulto ang talino niya. Magdamag siyang gumawa ng anti-scam post sa school confession page. Isang babala para sa lahat. Wanted, anti-scam notice para sa buong school. Ang taong ito ay gumamit ng artificial intelligence para gumawa ng fake photo at mang-scam. Ang ganitong itsura ng lalaki ay imposible sa totoong buhay. Photoshop lang ito. Sino mang makakapagbigay ng impormasyon ay bibigyan ko ng malaking pabuya. Miss Zai, huwag kang padalos-dalos, baka naman totoo yan. Paano kung hindi yan edited? Paano kung kuya niya talaga yan? Miss Zai, dahan-dahan lang. Diretsahan ang sagot ni Zai Ching Yuan. Imposible. Walang lalaking ganyan ang itsura sa campus natin. Dahil kapatid ang may kasalanan, ikaw ang magbabayad. Bukas, dalhin mo ang pirmadong kasunduan. At hanapin mo ako sa gymnasium. Kundi, mag-impake ka na at umalis ng school. Pagdating ng basketball game kinabukasan, nakita niya ito, ang perpekto at malaman na hitsura ko, na may napakagandang hubog ng katawan. Inilabas ni Zai Ching Yuan ang phone niya para i-edit ang post. Mukhang natakot ko yata ang hipag ko, gustong mag-drop out. Paano ko ba pipirmahan ang kasunduang ito para manatili siya? Naghahanap ng sagot online, medyo urgent. Kaming dalawa ni Tang Yu ay kambal. Pero parang hindi pantay ang hatian ng talino sa aming dalawa. Parang noong nasa sinapupunan pa lang kami. Naaga ko na yata lahat ng utak niya. Habang ako ay nananalo ng gold medal sa math, at abala sa research, siya naman ay naglalaro lang ng manika. Noong tinanggap ako sa isang top university, siya ay pinapagalitan pa ng teacher dahil hindi pa rin niya ma-distinguish ang pinyin sa English. Kawawang bata, ang hirap-hirap naman nito. Ang swerte naman ng gagong to, dahil sa talento niya sa sining. Nakapasok siya sa parehong universidad na pinapasukan ko. Kakapasok lang namin sa school. Itong si Tanga, tuwang-tuwa na lumapit sa akin. Sabi niya, may nakilala raw siyang napakagandang VIP. Gusto niyang makipag-close para makapasok sa mataas na social circle. Sabi ko sa kanya, huwag siyang lalapit sa mga taong may malalakas na backer, delikado yun. Pero itong si Tang Yu, matigas ang ulo, ayaw maniwala. Basta raw maganda ang mukha, okay na. Simula noong mga panahong yun, araw-araw niya akong ini-update. Kuya, na-add ko na. In-accept niya na yung friend request ko. Ang pro naman niya magsalita. Nag-uusap pa kami tungkol sa law. Ganito ba talaga ang charm ng mga VIP? Hanggang sa isang araw, nagmamadali siyang lumapit sa akin. Kuya, tulong. Inaya niya akong mag-meet up bukas. Kinakabahan ako. Kuya, pwede mo ba akong tulungan? Noong natanggap ko ang mensaheng yun, saktong uminit ang ulo ko dahil minamadali na ako ng professor ko sa thesis. Hindi pa ba tapos ang thesis mo? Hanggang kailan pa ba kita paghihintayin? Sa sobrang stress, hindi ko na napag-isipan. Oo lang ako ng oo. Magdamag akong nagpuyat hanggang sa maipasa ko ang thesis sa professor ko. Doon lang ako nakahinga ng maluwag. Teka, ano nga bang ipinangako ko kay Tang Yu? Nag-forward ang roommate ko ng isang mainit na topic sa school forum. Sobrang gulat ko sa headline. Sa kaba ko, napindot ko agad ang link. Yung ID pa lang nang nag-post, halatang hindi dapat kalaruin. Bawat salita, parang sisubog sa galit. Ikaw na pervert na gumagamit ng AI para mang-scam gamit ang mga fake photos. Pwede bang lumayas ka na lang sa school na to? Yung mga chismoso sa baba, grabe ang pag-aabang sa gulo. Si Miss Zai, estudyante pala ng law. Lagot, parang sumabak siya sa bingit ng kamatayan. Tinitignan ni Zai Taezi. Ang bilis mag-reply ni Zai Ching Yuan. Ramdam mo ang pagkainis niya kahit nasa likod lang siya ng screen. Nag-aaral ako ng batas.
Galit na galit ako sa mga manloloko. Alam ko na matagal na siyang mabubuking, ang tanga niya talaga. Gagamit ka na nga lang ng edited na picture, kay Zai pa susubukan. Gusto mo bang mamatay ng maaga? Pa-drop out in siya. Zai Qingyuan, ang tagal mong nag-obserba. Ngayon mo lang napansin na edited pala yung picture. Ang tahimik at duwag pa naman ng babaeng to sa totoong buhay. Hindi ko akalain na kaya niyang gawin to. Nahanap ko yung room number niya. Kaya dumiretso ako roon. Na-corner ko siya sa dulo ng pasilyo ng dormitoryo kanina. Umiiyak siya at nagmamakaawa. Sabi niya kuya niya raw yung nasa picture. Sabi niya, kamukha raw talaga ng kuya niya yun. Nakakatawa, akala niya ba madali lang akong lokohin? Masyadong gwapo yung picture para maging totoo. Madilim ang hallway ng dorm tuwing hating gabi. Nakatitig ako sa screen ng phone ko. Habang tinitignan ko yung edited na picture, parang pamilyar. Pucha, di ba yung ID picture ko yan na kinuha ko nung isang linggo? Dahil sa sobrang gwapo ng pagkakuha, laging sinasabi ng mga tao na AI generated lang daw yun. Si Tang Yu, nakakulot lang sa upuan sa dorm nila. Habang pinapahid ang mga luha niya sa phone screen. Todo type siya ng mga mensahe para magmakaawa. Pagkatapos, nag-update ulit si Zai Qingyuan. Ang duwag naman ng taong to. Hindi ko pa nga ginagalaw, naiyak na agad. Sabi pa niya, kuya niya raw talaga yun. Sabi pa niya, pupunta raw ang kuya niya sa gym bukas ng alas 10 ng umaga. Para sa pagpirma ng kasunduan sa utang. Gusto niya yatang makipag-areglo tungkol sa bayad. Sige, game. Sabi niya, ang kuya niya raw ang pinakagwapo sa lahat. Bukas, hihintayin ko siya roon. Ipapahiya ko talaga yung master na yan sa pag-edit ng litrato. Patay na. Napahinto ako sa sobrang gulat. Nahihilo ako, parang pabalik-balik ang sakit ng ulo ko. Mukhang kailangan ko na talagang humarap sa bakbakan bukas ng alas 10 ng umaga. Wala na akong choice, kailangan ko nang pumunta. Hindi ako mapakali kaya nakatitig lang ako sa post na yan. Umaasa akong makahanap ng ebidensya na hindi siya ang may gawa nito. Pero sa huli, napilitan na lang akong tanggapin ang katotohanan. Ang boba na to na ginagamit ang picture ko para manloko ng tao. Ay walang iba kundi ang sarili kong kapatid. Tang Yu. Tang Yu. Gusto mo na ba talagang mamatay ng maaga? Nagbago na ng tuluyan ang hangin sa forum. Ang tapang naman ng babaeng to magsalita. Mukhang galit na galit talaga siya. Hindi mukhang nagbibiro, may mga nagkokomento at nagpapaliwanag sa mga bago rito. Si Zai Qingyuan ay kilalang female monster sa Department of Law. Sobrang lalim ng koneksyon ng pamilya niya, nakakatakot. Kahit sino ang makakita sa kanya. Kailangan siyang respetuhin. Patay na talaga si Pangzi nito. Nakabangga siya ng pinakamatigas na pader sa buong eskwelahan. Nanlalamig ako sa kaba, base sa mga nabasa ko sa mga novel. Ang mga taong mayaman at makapangyarihan, lalo na yung mga mainitan ng ulo, ang hinding-hindi dapat galitin. Gusto ko na talagang kaladkarin si Tang Yu at bugbugin. Sa inis ko, kinalkal ko ang contact number ni Tang Yu. Na binigay niya sa akin. In-add ko ang Zai Qingyuan na yun. Hindi ko pa nga alam kung paano sisimulan ang usapan. Na-accept na agad ang friend request ko. Zai, classmate. Ako yung kuya ni Tang Yu. Tungkol dun sa issue sa picture. Sa totoo lang, nagkaroon lang ng pagkakamali. Ginamit ng kapatid mo ang mukha mong parang gawa lang sa computer. At niloko ako ng buong 15 araw. Tapos ngayon, sasabihin mo sa akin na pagkakamali lang yun. Totoo po yung picture. ID picture ko talaga yun. Wala pong filter yun. At lalong hindi yun edited. Kung totoong mukha ko yan. Kakainin ko ang basketball court sa harap nyo. Kinain na lahat ng 2 basket ng bola. Huwag mo akong madaan-daan sa mga ganyang kalokohan. Bukas ng alas 10 ng umaga. Dalhin mo ang kasunduan sa pagbabayad ng utang na sinasabi ng kapatid mo. Kapag hindi ko nakita ang mismong taong sangkot, isisiwalat ko ang lahat ng ito.
Palayasin niyo siya. Tang Yu, naku, Tang Yu. Wala ka na talagang pag-asa. Bakit hindi na lang natin siya pagdilitin ng account para magsimula ulit? Ang mga ganitong aberya, hindi talaga bagay sa isang taong tulad ko, na gusto lang namang mag-aral ng tahimik at mamuhay ng maayos. Hayaan na nga, matutulog na lang ako. Bago ako matulog, sinilip ko pa ang post. Masyado nang napapalayo ang usapan. OP, original poster. Paano kung sobrang gwapo pala talaga nung kuya, yung tipong nakakabaliw? Nakakain ba ang pagiging gwapo? Si Miss Zai pa naman ang pinaka-importante ang reputasyon. Kung sinabi niyang bukas niya babanatan, bukas niya talaga yan babanatan. I livestream nyo please. I livestream nyo, prank ka lang. Gusto ko ring makita kung gaano kapangit. Ang hitsura ng mukhang computer-generated na yan sa totoong buhay. I livestream nyo. Imposible. Walang taong nabubuhay sa mundong ito na ganyan ang hitsura. Scam to. Isa itong malaking scam. Ngayon lang ako napaglaruan ng ganito sa buong buhay ko. Bukas, kailangan ko silang bawian. Humanda na ang magkapatid na yan, siguradong lagot sila. Pinikit ko ang mga mata ko nang walang gana. Ayos lang. Magiging mahirap na laban bukas. Hindi lang kailangang iligtas ang buhay ni Tang Yu. Kailangan ko ring humanap ng paraan para mapunit ng babaeng yun na apelyidong Zai. Ang pesteng kasunduan sa pagbabayad ng utang na yan. Kuya, tulungan mo ako. Dalhin mo ang sulat ng paghingi ng tawad. Magkita tayo sa ilalim ng dorm building bukas ng alas 9 ng umaga. Kuya, mali ako. Pinalitan ko na ang profile picture ko ng asong Shiba Inu. Ano naman ang silbi ng pagpalit ng profile picture? Nag-issue na ng wanted poster ang buong school, no? Sa tingin mo, papaalisin talaga ako ni Ate Zai sa school? Hindi yan, nandito naman ako, 23. Anak ng Tang Chen. Ang porma mo may blind date ka ba? Tinatamad akong pansinin siya. Tiniklap ko ng maayos yung kasunduang pinrint ko pa kagabi. Ipinasok ko sa folder. Lumapit si Luming. At humaba ang leeg habang sumisilip. Kasunduan sa pagbabayad ng utang. Sinong may utang? Yung kapatid ko. Ano namang utang ang meron si Tang Yu? Pambayad sa milk tea, no? Kalahating buwan na siyang nagbabayad ng stupidity tax kay Zai Qingyuan. Zai Qingyuan. Yung Zai Qingyuan sa College of Law. Yung mayamang si Zai, yung scammer na sinasabi nyo nung nakaraang araw. Huwag mong sabihing ikaw yun. Putridges, tumakbo ka na. Tol. Impyerno ang pupuntahan mo roon. Alam mo bang kaya kang debateng patayin ng babaeng yun ng gising? Alam ko. Alam mo pala, pupunta ka pa rin. Pupunta. Kailangang pumunta. Kapag hindi, bukas na bukas din, kailangan nang mag-impake ni Tang Yu pa uwi. Mag-ingat ka naman, kuya. Pagdating ko sa baba, napansin ko. Binalot na ni Tang Yu ang sarili niya ng todo. Kuya. Huwag kang umiyak. Oo. Wala ring silbi ang pag-iyak mo. Kapag tinignan ka lang ni Zai Qingyuan mamaya, kulang pa ang luha mo para sa isang kagat niya lang. Gusto ko lang naman sanang makahanap ng cute na girl para kalaro. Ginagamit mo ang mga litrato ko para mangakit ng mga babae. Ba't di mo gamitin yung sarili mong litrato? Ginamit ko na kaya yung sa akin. Walang pumapansin sa akin. Huminga ako ng malalim. Pinapaalalahanan ko ang sarili ko. Kapatid ko to. Hindi ko siya pwedeng saktan. Nang nasa 500 metro na lang kami mula sa gymnasium. Ramdam ko nang parang may hindi tama sa paligid. Yung mga tao sa daan ay naglalakad ng patingi-tingi. Lahat sila ay may hawak na cellphone. Paminsan-minsan ay tumitingala sila sa direksyon ng gymnasium.
At may binubulong-bulong sa sarili nila. Hala, yung taong yun, parang pamilyar ang mukha ah. Saan? Alin doon? Yung kanina lang. Yung naka-jacket, kuya. Nakatingin sila sa'yo lahat. HMM. Wanted ba ako sa buong school? Para na akong pag-anti ngayon. Pagdating namin sa tapat ng gymnasium, tiningnan ko ang relo ko. Siyam 50Y8. Tamang-tama. Uy, nandyan na ang streamer. Nandyan na. Dumating na ba? Matapang ba talaga yung edit-edit na yun na magpakita? Kuya, umuwi na kaya tayo? Nandito na tayo, eh. Kapag umuwi tayo, mas lalo kang malalagot. Ako. Teka, sino to? Sandali, sandali, sandali. Yung mukhang yan, nakita ko yan sa confession wall. Yun yung sa edit-edit. Eka, hindi edit yun, di ba? Totoong tao siya. Guys, tignan nyo. Nandito na ang totoong tao. Hindi ako lumingon sa kaliwat kanan. Hinayla ko si Tang Yu at dirdiretsong dumaan sa gitna ng maraming tao. Sa mismong gitna ng gymnasium, sa may bleachers sa tabi ng basketball court, may nakaupong babae. Nakadekwatro ang mahahaba niyang binti. Nakapangalumbaba ang isang kamay niya. Ang kabilang kamay naman, ay casual na nagbubuklat ng ilang dokumentong nakapatong sa mesa sa harap niya. Nagkatitigan kami sa loob ng isang segundo. Ang ekspresyon ng mukha niya, kitang-kita mong natigilan ng kalahating segundo. Pagkatapos, napakabilis niyang bumalik sa normal. Muli siyang yumuko para magbuklat ng dokumento. Na para bang ang pagkawala niya sa sarili kanina, ay guni-guni ko lang. Miss Zai. Dala ko na ang kasunduan. Ay lapag mo sa mesa. Ang mukha mong yan. Gawa sa cosmetic surgery, di ba? Hay nako. Grabe, mukhang nagmamaang-maangan na si Miss Zai. Nagmamatigas lang siya, yung ekspresyon niya kanina, na record ko. Kuya, hindi naman siguro niya ako ipapa-expel, di ba? Hindi ako nagparetoke, di ibig sabihin, genetic mutation yan. Natural na sa akin to. Miss Tang, ang linyada ng kuya mo. Eksaktong-eksakto sa sinabi mo kahapon. Mukhang nasa DNA nyo na talaga ang pagiging sinungaling. Sige, nakuha ko na ang punto. Itong si Miss Zai, tipo ng taong matigas pa rin ang ulo kahit huling-huli na. Kitang-kita kanina na nagulat siya at nawala sa sarili. Pero hanggang ngayon, matigas pa rin ang paninindigan niya. Miss Zai, sabi mo dala mo ang kasunduan. Heto ang kasunduan. Pero bago ako pumirma, may tanong ako. Sige, sabihin mo. Itong kasunduan mo, mula 3 hanggang 7 probisyon, ay wala namang bisa sa batas. Walang naman talagang utang sa pagitan ng mga partido sa kasunduang ito. Ang sapilitang pagtatakda ng pagbabayad ng utang ng iba ay malinaw na hindi patas. Pinipilit ako ng seksyon 10 na pumalit sa kapatid ko, at magtrabaho ng walang bayad sa loob ng 1 buong taon. Ang kasunduang ito ay hindi makatwiran sa simula pa lang. Sigurado ka bang gusto mo akong pagpirmahin nito? Biglang napatingala si Zai Qingyuan. Nanlaki ang kanyang mga mata. Bahagyang bamuka ang kanyang mga labi. Tila may gusto siyang sabihin. Pero ibinalik niya rin ito sa kanyang lalamunan. Sa sandaling iyon, nakita ko ang kanyang mga tenga na mabilis na. Hindi mapigil ang nagkulay pula. Hala. Kuya, pakasalan mo na lang ako. Mga taga-law school nga naman. Mauuna na ako sa kilig. Bawat puntos na sinabi ng kuya ay talagang may punto at matibay. Zai, gusto mo bang pag-usapan natin ulit to? Ang mukha ni Zai Qingyuan ay nakikitang mabilis na. Nagkulay pula mula sa tenga hanggang leeg. Nanigas siya sa kinatatayuan niya sa bleachers. Ang mga daliri niya ay nakahinto pa rin sa 3 pahina ng kasunduan. Para siyang pinindot na pause button. Sobrang tahimik sa loob ng gymnasium,
Halos maririnig mo ang laglag ng karayom. Grabe. Kabisadong kabisado talaga ng kuyang to ang mga pasikot-sikot. Mukhang mapapahiya si Binibining Zai ngayon. Mapapahiya. Sa tingin ko, mukhang ikakasal na yan. Tang Chen, tama ba? Saang departamento ka ba? Computer Science, second year. Second year na Computer Science. Alam na alam mo ang mga patakarang yan. Alam ba ng advisor mo na hindi mo inaatupag ang pag-aaral mo? Mukhang napahiya na si Binibining Zai kaya siya nagagalit. Hindi naman hindi pag-aatupag ang tawag sa pag-alam ng mga bagay na ito, Zai. Common sense lang ito, common sense. Napakarami ng mga regulasyong sibil na may kinalaman dito. Kung gugugulin ng isang nasa tamang edad ang 2 weekend para basahin ito ng buo. Sapat na iyon para harapin ang lahat ng uri ng kontrata sa pang-araw-araw na buhay. At mga hindi pagkakaunawaan sa kontrata. Yung 2 weekend ko. Ang totoo, pampalaro ko sana yan. Pero nung naisip ko, kailangan ko yata ng pananggalang sa sarili. Kuya, bakit di mo sinabi sa akin na nabasa mo na yung mga to? Sa tingin mo ba maiintindihan mo kung sasabihin ko? Tumahimik si Zai Qingyuan ng 3 segundo. Tapos, may ginawa siya na ikinagulat ng lahat ng nakapanood. Pucha. Pinunit niya talaga. Hindi ba ako namamalikmata? Mukhang sumusuko na si Zai Qingyuan. Walang bisa na ang kasunduan. Yung post na naghahanap sa'yo sa buong campus kagabi. Buburahin ko na ngayon din. Ang bilis mo namang kausap, Zai. Yung kapatid mo, niloko ako gamit ang picture mo ng kalahating buwan. Pwede ko nang palampasin yun. Pero may isa akong kondisyon. Sabi mo kanina, yung kasunduan ko. Hindi uubra yung 3 hanggang 7 punto. Inaamin ko yun. Sabi mo rin, makatwiran yung 11 punto tungkol sa libreng serbisyo. Inaamin ko rin yun. E paano naman yung natitirang 9 na punto? Sige nga, ipaliwanag mo. Ano bang problema sa natitirang 9 na yun? Mukhang may bigla ang pagsusulit ah. Kuya, huwag mong sabihing kabisado mo lahat yan. 8 punto. Yung penalty fee na 30% ng taunang kita ng isa't isa. Masyadong mataas ang standard. Kapag umabot yan sa mga kinauukulan, hindi papaboran ang sobrang laki ng hinihinging danyos. 9 na punto. Yung pagtatakda na sa teritoryo mo lang lulutasin ng anumang alitan. Hindi sapat ang pagkakalatag nito. Pagdating sa mga espesyal na pagkakataon, mawawalan lang ng bisa ang kondisyong yan. Yung 10 punto, walang problema. Standard na kasunduan lang yun tungkol sa pagiging kumpidensyal. Yung 12 punto, yung sapilitang pagpataw. Nang sama-samang pananagutan sa pagbabayad sa pagitan ng magkapatid. Hindi ito legal na kinikilala. Kahit pa magkakamag-anak, hindi maaaring basta-basta pasanin ang utang ng iba nang walang basehan. Sa Artikulo 13, nakasaad lang na kailangang mag-public apology kapag may paglabag sa kasunduan. Pero hindi malinaw kung hanggang saan ang sakop o paano gagawin ang paghingi ng tawad. Kung talagang susubukan itong ipatupad, imposible itong maging epektibo. Ang Artikulo 14 hanggang 16. Masyadong malabo ang pagkakasulat tungkol sa mga kahihinatnan ng paglabag. Puno ito ng mga butas. Artikulo 17. Sa bahagi ng pirma. Miss Zai, ang kasunduang ito ba ay ikaw ang gumawa? O nagpatulong ka sa iyong senior? Ipinapahayag ko na mula ngayon. Siya na ang magiging asawa ko. Siguradong iiyak sa banyo ang buong law school nito. Miss Zai, sumuko ka na. Kung magtatagal ka pa, baka mamula na ang mukha mo nang parang tutulo na ang dugo. Lalahat, tama siya. Bawat puntong binanggit niya ay talagang may katuturan. Sigurado ka bang hindi taga law school ang lalaking to?
Matagal na nanahimik si Zai Qingyuan. Sa sobrang tagal, inakala ko nang tatayo siya at aalis habang binabagsak ang mesa. Pagkatapos, bigla siyang ngumiti. Dahil sa ngiting iyon, nagbago ang buong aura ng mukha niya. Hala, grabe, marunong pala ngumiti si Zai Qingyuan. 3 taon na akong estudyante rito, ngayon ko lang to nakita. Sino ba talaga ang lalaking to? Napangiti niya ang babaeng ito na parang demonyo. Tumayo si Zai Qingyuan, at humakbang hanggang sa huminto siya sa harap ko. Tang Chen. Ako mismo ang gumawa ng kasunduang iyon. Alam ko. Paano mo nalaman? Hindi magkakamali ng ganyan kababaw na pagkakamali ang isang profesional.